purihin ang kaniyang ngalan, ipahayag ang kaniyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, patuloy tayong magpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. At sa ating pagdiriwang ng misang ito, patuloy nating taas ang ating mga personal na kahilingan sa misang ito at sa mga humihingi ng panalangin. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, buong kababaang loob nating aminin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagaluban kami ng kapayapaan araw-araw sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila, upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin. At dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa mga kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, "Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melkisedek." Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Minarapat ng Diyos na siya'y gawing dakilang saserdote ayon sa pagkasaserdote
ni Melkisedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sinabi ng poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magmula sa dakong Siyon ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian, gayon ang kanyang utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melkisedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melkisedek. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi? Sumagot si Jesus, magkapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikakasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, nababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisidlid ng bagong alak sa lumang sisiglang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ano po ba ang dapat mauna? Ang fasting o ang feasting? Ang pag-aayuno o ang pagdiriwang? Ito po ay katanungan sa ating pong ebanghelyo na sinagot naman po ng ating Panginoong Jesucristo na nagsasabing,
Kung nariyan pa ang lalaking ikakasal, dapat magkaroon ng pagdiriwang at hindi pag-aayuno. At kung wala na, saka ka na lamang mag-ayuno. At mas lalo pa niyang pinalalim ito sa talinghagang binensyon niya dito sa ating ebanghelyo, ang pagtatagpi ng bago o ng luma. At gayon din, ang alak na bago at ang balat na sinasabing sisidlan ng bagong alak. Mga kapatid, paano nga po ba natin titignan ang ating ebanghelyo? Masasabi po natin ang ating ebanghelyo sa diwa ng ating pong pagtanggap kay Kristo na ating Panginoon. Siguro po'y simple at payak ang pwede po nating tignan ang bagay na ito. Parang tayo, nagpunta po tayo dito sa Quiapo para magsimba, para mamintuho, para sumamba, at para dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Ano po yung ginawa natin? At sa misa, ang ginawa po natin, nag-fasting muna tayo. Tayo po ay hindi kumain dahil tayo ay naghahanda sa isang napakahalagang bagay. Walang iba kung hindi ang ating pong pagtanggap sa banal na pakikinabang. Ibig po palang sabihin, kapag tinignan mo po ang diwa ng pag-aayuno, nangangahulugan na mayroong ka pang masigit na tatanggapin. Mas magdudulot ito ng kaligayahan dahil kapag natanggap mo ito, nawawalan ng saysay ang iyong pag-aayuno dahil tinatanggap mo walang iba kung hindi ang katawan at dugo ng ating Panginoong mahal. Pero kapag inisip po natin, karapat-dapat po ba tayong tumanggap ng banal na pakikinabang? Karapat-dapat po bang ibuhos sa atin ang bagong alak, samantalang ang ating sarili, ang ating buhay, tatanungin natin, karapat-dapat po ba? Tayo ba ay bagong balat? Tayo ba ay bagong sisidlan? O lumang lagayan? Paano natin titignan ang ganitong uri? Tinatanggap natin si Jesucristo sa diwa ng ating pong pabanal na pakikinabang. Namimintuho po tayo sa Poong Jesus Nazareno at nagtataglay ito ng panibagong pamamaraan ng pamumuhay. Ngayon, babalik tayo at sisinuhin natin kung sino ang ating sarili. Kung ano at tayo po ba ay karapat-dapat. Ang ating po bang bagong buhay, ang ating buhay na taglay-taglay ngayon ay nagtataglay ng bagong pamamaraan sa pagtanggap natin sa Poong Jesus Nazareno. Nangangahulugan mga kapatid, kapag na-encounter mo po pala ang Panginoon, nababago ka. Kapag nakita mo at nakilala mo ang Diyos, ang buhay na iyong sinasabuhay ay nagkakaroon ng pagbabago. Kung ganon, ibig po palang sabihin, ang pagtanggap po natin sa Poong Jesus Nazareno o ang ating pakikinabang ay nangangahulugan ng pagbabagong buhay sa ating pamamaraan, sa ating pananalita, sa ating gawi, at sa ating pakikitungo. At kapag ito po ang ating nakita, then karapat-dapat po tayong salinan ng bagong alak, walang iba kung hindi ang Panginoon, at tayong lalagyan o sisidlan na babago ang buhay dahil alam natin na ang ating tinatanggap ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Paano natin makakamit ang ganitong bagay? Dito po papasok ang ating pag-aayuno. Nag-aayuno tayo hindi para linisin lang ang ating katawan. Nag-aayuno tayo hindi para maging healthy. Nag-aayuno po tayo nang sa gayon maging karapat-dapat tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ano naman yung iaayuno natin? Ito po yung mga kasalanang ginagawa natin na naglalayo sa atin sa Panginoon. Ito po yung mga pagkakamali at mga kasalanan patuloy nating ginagawa at nadudungisan ng ating sisidlan kung kaya't hindi nagiging karapat-dapat ang ating pagtanggap sa Diyos. Sa araw pong ito, let this gospel be a gentle reminder to all of us upang tayo'y maging karapat-dapat sa panibagong buhay na ikinaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hayaan po nating kilalanin ang ating kasalanan, tanggapin ang ating mga pagkakamali, at piliting baguhin ito
nang sa gayon maging karapat dapat tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating buhay. Ano ang dapat? Fasting or feasting? Sa araw pong ito, mga kapatid, ibinibigay ng Diyos sa atin ang pagkakataong maging malinis at ngayon, ibubuhos niya sa atin ang kanyang bagong alak, ang kanyang bagong buhay. At umasa po kayo sa pagtanggap nyo ng bagong buhay na ito. Ang Panginoon ay mananahan sa inyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa pinahalagahan ng Ebanghelyo upang mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Ang ating tutugon, Panginoon ng banal na pagin, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao sa ngayon ang laging napapanahong mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas, at paghuhukom sa lipunan, naway lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao, higit pa sa ipinatutupad ng batas. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway, maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo, sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat naway, maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pumanaw, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kaming mamuhay bilang bagong sambayanang pinalaya sa pamamagitan ng pag-ibig na Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay, sa iyong kabutihan aming iaalay.
ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagalob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwi ng ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-alay ng pagliligtas niya sa tanan, ay nangyayari upang aming pakinabangan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob ang tao'y nilikha mo, pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagdalikod at sa iyong paggiliw, iyong pinaintulot na makabalik siya sa mamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pinagtiis ang kusang loob niyang maging handog, hinawakan niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo, pinaghati-hati yun iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos sa hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Irong kalis ang aking dugo, nang bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga religyoso, diakono, at ang tensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si Jose,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagaloban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dali ng manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Pagsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa aming batis ang espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkaisa sa pananalig sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan sa iyong tulong at awa na ngayon ay dumudulog sa iyo. Makamtanawan nila ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan mo din ang mga imahen, dasalan, upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa iyo. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin, mapagmahal at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, araw ng aming buhay at kasang Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.